Una po sa ating mga balita, hinimok ngayon ni Government Peace Panel Head Miriam Coronel Ferrer at National Commission on Muslim Filipinos na isulong ang kapayapaan sa bansa. Inihayag po ito ni Ferrer kaugnay sa paggunita ng unang anibersaryo ng pagkakalagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Narito ang report ni Sweden Velado. Isang taon matapos lagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, nagtipon-tipon ang mga kababaihang kasapi ng lipunang makabayan o civil society para gunitain ang anibersaryo nito kasama sina Government Peace Panel Head Miriam Coronel Ferrer at National Commission on Muslim Filipino Secretary Yasmin Busranlao. Pangunahing layunin ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL na tuldukan na ang hindi matapos-tapos na sigalot sa pagitan ng gobyerno at revolutionary group na Moro Islamic Liberation Front o MILF at buksan na ang daan para sa kapayapaan lalo na sa mga lugar sa Mindanao na madalas maapektuhan ng digmaan. Itong isang insidente na to na mamasapan, isang trahedya na naghati talaga sa ating bansa, nagdulot ng pait, sisihan kung sino talaga ang dapat managot dito. Lahat yan, importante mahanapan ng hustisya. Pero mas malaking inhustisya o kawalan ng katarungan kung hindi natin tuldukan yung mas malaki pang problema. At ito nga yung problema na habang panahon na tunggalian sa pagitan ng gobyerno at saka ng Moro Islamic Liberation Front. Napakalaking success o victory ng Filipino people na maabot natin yung pagpipirma ng Comprehensive Agreement. Samantala, kasabay pa rin ng pagdiriwang ng Women's Month, binigyang diin ni NCMF Secretary Busranlao na mahalaga ring marinig ng madla ang kanilang mga boses at panawagan na ipagpatuloy ang peace process dahil ang tunay na biktima talaga ng labanan ay mga inosenteng kababaihan, matatanda at kabataan. Makita sana nila na yung mga biktima ng giyera, na mga kababaihan, mga bata, yung future na nasayang at saka yung mga resources na sana ay magamit natin sa pag-unlad ng ating bayan, yung ginagamit sa pang-armas ng ating sandahan, panglakas at saka yung resources ng community na nag-uumpisa ng maging matibay, mawawala ng ganun lang. At ang pinaka-importante, yung kinabukasan nga ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga Muslim na pwede sanang maging potential contributors ng ating bayan. Hinimok nila Ferrer at Lao ang mga mamamayan na tumaya para sa kapayapaan at bigyan ng pagkakataong mamuhay ng normal at walang iniindang takot o pangamba ang ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.